Hi guys! Good morning! This is Cora Sakdalan. Today naman po, ang topic natin is about dun sa mga kumuha ng property na nag-iisip kung ita-title transfer ko na ba itong kinuha kong bahay. Let's say po may kinuha tayong bahay or lupa na fully paid naman na po natin sa ating kaibigan, sa ating pamilya na kinuha natin o sa ating kakilala na binila natin ng property. And then, nag-iisip po tayo kung ita-title transfer po ba natin yung ating property since kakilala naman natin, kapamilya naman natin, kadugo naman natin yung kinuhaan natin ng property. Ita-transfer pa po ba natin? Kasi gastos po no? Ganun po yung mga tanong, no? Kasi marami pong ganyang nangyayari na nag-iisip talaga tayo kung ita-transfer ba natin yung title natin, yung ating house and lot na kinuha. Kaibigan ko naman yung kinuhaan ko, trusted naman to, hindi naman to maghahabol. Wala naman tong pakialam dito sa property na binenta niya. Kasi gagastos pa ako ng ng transfer ganon. So, yun po yung karamihan na naiisip ng mga tao kapag kumuha ng house and lot package, lot only sa kapamilya, sa kaibigan, or sa kamag-anak, mga ganun po, or sa kakilala na talagang minsan close na close mo naman na, minsan hindi nyo naiisipin na magpa-transfer ng title, no? Yun po yung mga tanong. Pero sa akin po, sa aking palagay, at sa akin po as kami po ay nagpa-practice ng real estate, no? Nagpa-practice sa real estate. Active po sa real estate. Sa amin pong palagay, mas maganda po talaga na ma-process ang title sa pangalan nyo. Kasi hindi po natin alam ang pwedeng mangyari sa atin anytime. Let's say po, may kinuha tayo sa pamilya natin. Let's say po sa kapatid. May kinuha tayo ng house and lot package and then hindi po natin na-process yung title transfer. And then let's say po namatay yung ating pinagkuhaan. So medyo mas marami po ang proseso na gagawin. May mga extrajudicial, settlement of estate, mga ganun. May mga, syempre magbabayad pa po kayo ng ganun, mga estate tax kung may namatay, ganun. So medyo hahaba po yung proseso at mas dadami pa po baka ang ating babayaran. Ganon. Kaya mas maganda po kung tayo ay kumuha ng property, ay mas matransfer po natin sa pupunta sa atin ng mas maaga. At wag na rin po natin masyadong patagalin. Kasi let's say po ganito, nakuha natin yung property mga 2010 pa. Tapos na ngayon 2025 na, hindi pa po natin tina-title transfer sa pangalan natin. Kasi inisip natin gastos pa 'di ba? So, kapatid ko naman yung kinunan ko. Wala naman, di naman yung maghahabol. At saka, nga kami very close nga kami So, wala na kaming problema ng kapatid ko. Ito po, ang kagandahan po kasi ng title transfer ng, kunwari, kumuha kayo ng 2010, aside po dun sa, syempre, may namatay, ganyan-ganyan, let's say po, kumuha tayo ng 2010, tapos, transfer po natin agad, yung pong mga bayarin nun, hindi pa ganun kataas. Kasi yung pong mga babayaran nun, yung computation po sa BIR o yung mga zonal value na tinatawag is mas mababa nung time na 2010 kumpara po ng 2025. Yun po yung pagkakaiba. Pwede pong ang babayaran nyo na that time, yung possible po yung zonal value po ng property na kinuha nyo that time, nung 2020, 2010, is let's say po 3,000 lang per square meter ang lot. And then ngayon po 2025, pwedeng 8,000 na. So, ang ating pong pagbabasihan ng computation kasi, whichever is higher, yung po yung pinag-anuhan ng BIR, doon po nakabase. Kung saan po yung pinakamataas, whichever is higher. So, pwede pong sa zonal value, kung mataas po ang zonal value, kasi pwede pong ang pagkakabili nyo nun, 3,000 lang per square meter. And then ngayon po is 8,000 per square meter. So, whichever is higher, so yung 8,000 po, dun magpo-compute po ang BIR dun sa zonal value. Or kung ang pagkakabilihan nyo ng pumpo, mas mataas pa dun sa 8,000, dun naman po magdidepende. Kaya kung sa palagay po namin, mas maganda po kung kayo ay kumuha ng property, mas maganda po ma-process din kaagad yung ating title transfer. And then, pag nag-process po tayo ng title transfer, make sure po na hanggang tax declaration is ma-process natin. Hanggang dulo, na-transfer yung title, na-transfer yung tax deck. Para po at the moment na gusto nyo na ibenta ang property,
wala na rin po kayong poproblemahin. Mabilis nyo na pong mabebenta kasi yun po ang tinatawag na clean title na. Ayun po, maraming salamat. Sana po nakatulong po itong video na ito. At kung may mga tanong po, message lang po kayo or comment down below. And then, subscribe na rin po kayo sa aking channel. Thank you po.